Samantala, inaresto ang aktor na si Baron Geisler sa Mandaue, Cebu matapos umanong magwala dahil sa kalasingan. Walang basehan at budol daw ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng mga bagong banat ng dating Pangulo na ang impeachment sa bise ay paraan upang gibain siya sa eleksyon 2028. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na in-impeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why build this Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo, sabi ni Executive Secretary Lucas Burrs Amin, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa anyay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Burrs Amin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga anyay, na ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Chis Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila, asikasuin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon, sa haba ng panahon dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua. Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil, nirespeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Pero kung magdesisyon ng Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbabutuhan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Ang Office of the Solicitor General na tumatay ang abogado ng Senado, wala pa raw nakakukuhang resolusyon mula sa Supreme Court para magkomento sa mga petisyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Correspondent ang Senado sa dalawang petisyon para pigilan ang impeachment trial. Una nang pinagkokomento ng SC ang Senado sa naunang petition for mandamus o apela para simulan na agad ang impeachment trial. Sabi ng Solgen, bumuo na sila ng special teams para tutukan ang mga nasabing petisyon at inihanda ng mga isasagot ng mga respondent. Samantala, inaresto ang aktor na si Baron Geisler sa Mandaue, Cebu matapos umanong magwala dahil sa kalasingan. Ayon sa Mandaue City Police, nakatanggap sila ng tawag na nagwawala ang aktor sa barangay Catuma noong Sabado. Dinala sa presinto ang aktor dahil sa paglabag sa city ordinance tungkol sa paglalasing at kaguluhan. Pinakawalan din agad noong Sabado si Baron matapos magbayad ng multa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Baron na maraming maling impormasyon tungkol sa insidente na nagdulot daw ng kalituhan. Okay raw siya at humihingi na rin siya ng payo para sa kanyang magiging legal na hakbang.